Magandang hapon po sa lahat. Ako nga po pala si RJ Damaso. Ako po ay kasalukuyang sa ikalawang taon po sa programang Bachelor of Arts in Language and Literature Studies, majoring in English language po. So ayan po. So ngayong araw po na ito, atin pong tatalakayin ang naging buhay at mga likha no ni Ginoong Jose Rizal. Ito po ay para sa aming subject na The Life and Works of Rizal at nais ko lamang maitampok ang kanyang naging buhay, lalong-lalo na ang kanyang transformative years o yung mga panahon na siya po ay lumalaki. Ayan. So bago po ang lahat, bakit ko po napili yung transformative years na event na buhay po ni Jose Rizal? Para po kasi sa akin, naniniwala ako na napakahalaga ng environment. Sabi nga ni theorist na si Lev Vygotsky, no? Ito lamang po ay may connection sa socio-cultural theory in language learning po. Sinasabi rin po kasi doon na hindi lamang din naman to ito sa language learning, maaring kasama na rin po ito yung moral development ng isang bata habang ito'y lumalaki na nakabatay sa kanyang sino po yung mga primary care providers niya, yung mga tagapag-alaga, madalas naman ho ang tagapag-alaga ho habang tayo ay lumalaki, ang mga magulang ho natin, maliban na lamang ho kung sila po ay may inassign na someone else para mag-alaga sa kanilang mga anak o kanilang mga offsprings. So bukod po dun sa mga magulang, maaring ding magsilbing gabay ang mga guro o tagapagturo. At ang mga nakakasama ho talaga ng isang bata, napakahalaga din po talaga ng environment. Dahil po sa aspetong environment o kapaligiran, habang lumalaki po ang isang individual, maaring makuha niya po no yung base sa kanyang nakikita na ikinikilos ng mga kanyang kasambahay, no, yun po yun. Kaya parang iniisip ko din na ano po yung culmination para ah, magpang-abot at maging si Rizal sa pagkakakilala natin sa kanya base sa him growing up through his formative years. So I want to start first with with his mother po. Kasi napakahalaga talaga ng sabi nga ang ina ay ilaw ng tahanan. At nakita ko talaga yung malaking significance o kahalagahan ng role o ng um, ng role ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Ito po kasi si Ginang Teodora ay isa ring hong edukada na dahil nga po affluent family sila, we have to understand first that during the Spanish rule, ipinagkait po sa mga Pilipino ang magkaroon ng edukasyon kasi natatakot ho siguro ang mga Espanyol na mamulat o magkaroon ng kamalayan o consciousness o awareness ang mga Pilipino sa kanilang mga iba't ibang pamamaraan ng pagmamalabis at pang-aabuso. Kaya parang mas minabuti nilang maging indio o mangmang tayong mga Pilipino noon po. Dahil nga po ang pamilya po ng ng magulang ni Jose Rizal ay talaga pong may kaya, mayaman. Wag na ho nating i-understatement na may kaya. Talagang affluent ho sila. Kasi mayroon po silang mga pagmamayarian ng mga real estate kung saan pinapaupahan po nila ito. At saka ang kanilang kumbaga yung kanilang dynasty ay may pinakamataas na katungkulan no bilang Pilipino kasi at that time ang may mga highest positions lang yung mga talagang may lahing Espanyol o maggaling ho talaga sa Castilian Espanya. So sila ho naging merong naluklok yung kanilang pamilya hanggang sa from generations to generations na ipasa po ito. So yung mother niya ay nung nakapag-aral, talagang may inclinations no sa panitikan no sa pag-aaral ng literatura at pati na rin sa sining. Kaya naman ho siguro yung kanyang pagiging aficionado sa panitikan, literatura, sining ay siya ring nakita rin siguro ng kanyang anak na si Jose Rizal. Ganun ho kasi yun eh. Parang paano ko po nasabi? Kasi
kagaya personal anecdote ko lamang po ito ano, kagaya ho ng mother ko, growing up nakikita ko ho siya na mahilig din ho siya sa sining. Yun din po kasi ang naging hanap buhay niya. Siya po ay isang mga awit. At kadalasan nakikita ko siyang nagpipinta ng gamit po ang oil on canvas po, no? Nagpipinta po siya ng mga parang impressionism po ang kanyang technique, yung mga parang still life images ng mga puno sa probinsya, mga halamanan, mga hardin, bulaklak, mga figurines, ganun po. Tapos gusto ko rin yung kanyang pamamaraan ng pakikipagsalamuha sa tao. Hindi po ba parang arts din po kung maituturing yon, yung mga speech techniques po natin. So parang in a way, growing up, dun ko lang po napagtanto na early on pala ganun yung environment na nakikita ko habang lumalaki ako. Kaya parang ginusto ko rin siyang ma-embody at ma-emulate. Kaya marahil naisip ko, baka ganun din si Rizal na nakikita niya sa mother niya, kaya mas lalo siyang nagkaroon ng interest na ma-embody o parang maisatao, no? Yung mga ganong admirable qualities ng kanyang mahal na ina. Early on, tinuruan ng kanyang ina, si Rizal, na makapagsulat at makabasa ng parehong salitang wikang Latin at ng Espanyol. At doon lahat nagsimula noon. At nung nakuha naman agad ito ni Rizal at siya ay kumbaga parang nagdesisyon ng kanilang pamilya na pag-aralin siya sa Binyan, no? So medyo dati kasi parang homeschooled o 'di ba? Ang yaman talaga nila kasi homeschooled, 'di ba? Kumbaga they have the capacity, you know? They have economic power, no, para ma-afford yung ganong klaseng pribilehiyo. They live very comfortably. They have a privileged life kasi they are a affluent family. So ayan na. Hanggang sa yun nga, yung however, hindi lang si Rizal, akala natin parang siya yung imahe ng napaka-perpekto. Hindi naman. Marami din siyang mga kinaharap ng mga pagsubok, lalo na nung habang siya ay lumalaki, nung nag-aaral nga sa Binyan, naging ano din siya, naging tuksuhin din siya ng kanyang mga kamag-aral, no? Natutukso siya, may mga nakikita sa kanya siguro mga katangian na ginagawang katatawanan o dahil siguro maliit siya, no, kumpara sa mga kapwa niya mga kamag-aral na lalaki, yung mga ganong klase. So makikita natin na may mga vulnerabilities din pala si Rizal growing up, no? Hindi natin masasabi na porket affluent family siya, wala na rin siyang struggles o mga kinaharap na suliranin, no ba? So kinalaunan, naniniwala ko na ito rin nagpahubog sa kanya ng kanyang pagkatao. Lalong-lalo na nung sa kanyang Kuya Pasiano. Ang kanyang Kuya Pasiano ay isa talaga masasabi nating napakalaking ambag o naging parte ng kanyang pagkakaroon ng radikal na ng mga paniniwala at mga revolutionary ideas or views, dahil ang kanyang Kuya Pasiano mismo ay nakaranas din ng mismong pagmamalabis ng mga Kastila. Kaya naman siguro growing up di ba sabi ko nga sa inyo, socio-cultural theory, kapag ang bata growing up, na-absorb nila agad yan, parang sponge, no? So early on, nakita niya na yung mga injustices, social injustices, at saka mga unfair na mga mistreatment, no, ng mga Kastila towards Filipinos. Kaya siguro marahil yun ang kanya naging inspiration, no, the driving, maybe it sparked a call to action on him para makapagsulat, no, maisulat at paano niya 'to maipaparating sa mismong mga Kastila. I don't believe na ang kanyang intention lamang ay para sa mga kapwa Pilipino niya. Unang-una, simulat sa isinulat niya ang likhang Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa wikang Espanyol. So paano mauunawaan nito ng mga kapwa Pilipino kung pinagkakait ng edukasyon para kumbaga the Spaniards wanted Filipinos to be illiterate, 'di ba? So sino makakabasa ng Spanish na salita? Kaya naman naniniwala ako na ang kanyang kadahilanan sa pagsulat nito ay para maipaabot sa mga kung sino may pwesto man o may katungkulan na nasa Castilian Spanya, no? O kaya sa Mexico na may mga matataas na ng mga Spanish colonies na yan, makanilang mabasa at makita nila na ito ang ginagawa ninyo sa bansa namin. Ng mga taong inunuklok nyo dito may kapangyarihan, ito ang ginagawa nila sa amin.
something like that. Just to give them like an opportunity to reflect. Na ganito ba kayo magpatakbo ng kolonyo nyo? Gawin nyo na lang kaming probinsya kaysa naman ganito na ini-exploit nyo kami. Grabe. Parang ganon. Siguro, ano pa ba? Napaka siguro si Rizal, para makikita ko sa kanya, napakaganda niyang modelo. Parang kumbaga, not only parang kagaya ng mother niya, at kagaya din ng mother ko, parang itinuturing ko siya na parang mentor, kumbaga. Na kasi diba when we grow up, tapos meron tayong nilook up to, parang gusto rin nating makuha yung mga katangian na meron sila. At kagaya na lang ng kanyang mga kapatid na si Panggoy, si Josefa, at saka si Trinidad, hindi ba? Naging polyglots din sila kagaya ni Rizal. Kasi siguro labis nga yung pagmamahal nila na matuto ng iba't ibang lingwahe. Siguro yung mga kapatid niya, nakita nila kay Rizal yon, ay, gusto ko rin maging ganun. No? Which is parang umaalign din siya sa mga personal aspirations ko in terms of self-development. Kasi gusto ko matuto ng iba't ibang lingwahe. Kagaya ng, una, napag-aralan ko ng ang Hapon, and in the process pa rin para maging proficient tayo nito, makakuha tayong certification. At the same time, gusto ko rin matuto ng Espanyol. Masama po ba yun? Kasi yun yung nanakop sa atin. So anyway, ano pa ba? I also like to add na just to conclude na lang, when I work as a financial advisor at Sun Life Canada Philippines, I realized na pinagawa kami ng mood board. I can still vividly remember what cutouts of pictures or photos na nakita ko sa magazines ang nilagay ko dun sa mood board. Hindi siya yung mga printouts eh. Cutout siya ng iba't ibang imahe. Andun, kumbaga yung pinaka-sentro nun, parang yung ini-envision ko na saan ako after retirement, saan ako maninirahan. Pero kung titignan mo yung kabuuan nun, may makikita ka flag of the Philippines at saka yung imahe ni Rizal. Kasi naniniwala ko, this was back in 2021 ha. Naniniwala din kasi ako na gusto kong i-uphold yung nationalism, yung sense of nationalism at saka patriotism. By that time na sumagi na rin sa isip ko na sino na lamang ba ang mangunguna para mai-champion o para i-advocate natin yung mga yon, kundi tayo na lamang mga kapwa Pilipino, hindi po ba? So sana may nakuha po kayo o may napul po kayong kahit munting aral man lang sa aking podcast na ito. At ito'y patungkol nga po kay Rizal, at naniniwala ko kaya nga nagkaroon din ng Rizal Law ay dahil sa kahalagahan at yung kanyang yung significance na magpahanggang ngayon ramdam pa rin natin. Bagamat sa recent times, medyo in terms of solidarity at unity, medyo nagkakawatak-watak tayo. Naniniwala ko in one way or another, muli pa rin magkakaroon ng solidarity ang mamayang Pilipino. Sana naman hindi nating biguin ang sarili nating bansa, ang Pilipinas, at hindi natin biguin din ang mga forefathers na nanguna para makipagsapalaran, para makipaglaban sa tinatamasa nating kalayaan ngayon. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Muli, ako nga po pala si RJ Damaso, at isang maligayang hapon sa inyo po. Maraming salamat po.